sa pagpapatuloy ng kwentong Mga Amasunang Babaylan at ang Mutya ng Agila. Binibini, sumusobra ka na. Pag ako tinamaan ng espada mo, papatulan na kita kahit na mayumi ka pa. Wikang muli ni Makisig sa babaeng general habang hinihingal ito sa pananalita. Lapastangan, manahimik ka. Ang lakas ng loob mo na pumasok sa aming sinasakupan. Hindi ako makakapayag na makarating ka sa tarangkahan ng aming kastilyo. Saad ni General Malaya habang hinaribas nito ng matalas na espada ang estrangherong binata. Habang iniiwasan ni Makisig ang bawat atake ni General Malaya, ay napansin ng binata na hindi basta ordinaryong babae ang sumasalakay sa kanya dahil bihasa ito sa paggamit ng espada. Napansin din niya ang kakaibang disenyo ng espada dahil makaluma ito at gawa sa ginto na halatang hinulma sa matagal na panahon. Binibini, wala akong balak na labanan ka. Pwede ba? Ibaba mo ng sandata mo. Hindi ako masamang tao at isang hamak lang ako ng mga ngalakal ng mga seda at pabango. Pakiusap muli ng binata sa babaeng general. At dahil hindi naman nakikinig ang babaeng general sa sinasabi ng binata, ay walang nagawa si Makisig kundi ang labanan si General Malaya para pigilan ang mga atake nito. Mabilis na tinanggal ni Makisig ang 2 lubid ng kwadradong bag na gawa sa manipis na tabla sa kanyang balikat at maingat na inilapag sa lupa na nasasapi na ng malaberding damo. Hinugot niya ang kanyang asirong punyal sa bewang at handa ng pigilan ang bawat atake ng general. Nagulantang naman si General Malaya sa kakaibang kilos ng estrangherong binata. Simula nang hugutin ito ang punyal na gawa sa matibay na metal. Dahil kakaiba ang estilo ni Makisig sa pakikipaglaban para sanggain ang bawat atake niya. Hindi rin makapaniwala ang babaeng general na kayang tapatan ng maiksing punyal ang mahaba niyang gintong espada. Sa bawat salpukan at kiskisan ng 2 magkaibang uri ng metal ay naglilika ito na nakabibinging kalansing at pagsiklab ng makislap na tilamsik ng apoy na nagmumula sa gintong espada at asirong punyal. Subalit hindi naman magawang atakihin ni Makisig ang dalaga dahil iniisip pa rin niya na babae ang kanyang kaharap at tanging pagsanggalang ang kanyang ginagawa. Upang mapigilan ng binata ang babaeng general ay nakaisip siya ng paraan kung paano niya ito mapapahinto sa walang tigil na pagharibas ng gintong espada. Mabilis na hinawakan ni Makisig ang braso ng dalaga kung saan hawak nito ang gintong espada at malakas na pinilipit ang kamay dahilan para mabitawan ni General Malaya ang kanyang sandata. Ngunit hindi lubos akalain ng binata na magaling din palang makipaglaban ng babaeng general sa tagisan ng pisikal na lakas. Isang malakas na suntok at sipa ang tumama sa katawan ni Makisig, dahilan para tumilapon siya papalayo. Binibini, babae ka bang talaga? Ang sakit ng pagkakasipa mo sa akin ah. Daig mo pa ang kabayo. Sambit ni Makisig sa babaeng general matapos niyang tumilapon sa malayo. Dahil hindi magawang sakta ng binatang babaeng Amazona, ay panibagong estratehiya ang sumagi sa kanyang isipan. Mabilis niyang kinuha sa kanyang bulsa ang isang tela na naglalaman ng pabango na gawa sa pulbos at mabilis niyang isinaboy sa harapan ni General Malaya dahil sa muli nitong dinampot ang gintong espada para salakayin na naman siya. Sumabog at kumalat ang pabangong pulbos sa hangin at umalingasaw ang mabangong aroma na nanunuot naman sa ilong ng babaeng general. Biglang napahinto si General Malaya sa kanyang pag-atake at pasingot-singot sa hangin na halatang nabibighaan ito sa mabangong aroma na isinaboy sa kanya ni Makisig dahil iyon ang unang beses na nakalanghap ng mabangong halimuyak ang Amazonang babae. Tampalas ang lalaki.
Isa ka bang salamangkero? Anong mahika ang ginamit mo para makalikha ng ganitong kabagong halimuyak? Ano ang puting bagay na isinaboy mo sa aking harapan? Mga katanungan ni General Malaya sa estrangherong binata. Napahagalpak ng tawa ang binatang si Makisig dahil sa mga nakakatuwang katanungan ni General Malaya. Wala kasing kaalam-alam ang mandirigmang Amazona tungkol sa pabango na gawa sa pulbos na isinaboy sa kanya. Napagkamalan pang salamangkero ang binata. Nakakatuwa ka naman. Ngayon ka lang ba nakalangap ng pabango? Sige, sasagutin ko ang mga katanungan mo. Basta bitawan mo ang hawak mong espada ha. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako masamang tao. Sagot naman ni Makisig at nakiusap ito na bitawan ni General Malaya ang kanyang espada. Dahil sa kuryosidad ng babaeng general sa kakaibang halimuyak na kanyang naaamoy, ay naisipan nitong itusok ang gintong espada sa lupa sa mismong harapan niya para pakinggan ang sasabihin ni Makisig. At nang maitusok ni General Malaya ang kanyang espada, ay marahang kumilos ang binata at maingat na binuksan ang kwadradong bag at kinuha ang isang likidong pabango na nakalagay sa maliit na botilya na may kakaibang disenyo. Mariing pinindot ni Makisig ang ibabaw ng botelya at tumalsik ang mabangong likido sa harapan ng general. Mas lalong nahumaling ang babaeng general dahil mas mabango ito kaysa sa pabangong pulbos na isinaboy sa kanya kanina ni Makisig. Kinuha rin ng binata ang isang kapirasong seda na hinabi sa gintong sinulid na ikinamangha naman ng babaeng Amazona dahil maganda ang pagkakahabi nito na maaaring ikatuwa ni Emperatriz Amihan kapag nakita niya ito. Matapos ipaamoy at ipakita ni Makisig ang kanyang kalakal, ay naisipan niyang lumapit sa babaeng general para ibigay ang paninda niyang seda. Subalit nakakaisang hakbang pa lamang ang binata, ay mabilis na hinugot ni General Malaya ang gintong espada na nakatusok sa lupa at itinutok sa harapan ng binata. Sino ka? At ano ang pakay mo rito? Tanong ni General Malaya habang nanatiling nakatutok ang mahabang gintong espada sa binata. Kumalma ka lang. Ako nga pala si Makisig, ang mga ngalakal ng pabango at seda sa bawat kapuluan ng kanluran at silangan. Magandang binibini. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Sagot at tanong naman ni Makisig. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Malaya, ang magiting na general ni Emperatriz Amihan at nagsisilbing pinuno ng mga mandirigmang hukbo ng mga Amazona. Pagpapakilala naman ng babaeng general. Emperatriz Amihan? Sino siya? Ang ibig mong sabihin, mga Amazonang naninirahan dito sa malawak na isla? Kaya pala magaling kang humawak ng espada dahil isa kang general. Si Emperatriz Amihan ang aming maharlikang reynang babaylan. Lahat ng mga naninirahan sa aming kaharian ay puro kababaihan. At kamatayan naman ang kaparusahan sa mga lalaking magtatangkang pumasok sa aming sinasakupan. Pagpapaliwanag ni General Malaya sa binata. Talaga? May kaharian dito sa malawak na isla? Ngayon ko lang napag-alaman na may nakatirik palang kastilyo dito sa kagubatan at puro babae pang naninirahan. Malaya, hindi naman ako masamang tao. Pwede ba akong pumasok sa inyong kaharian para ibinta mga paninda kong pabango at seda, katumbas ng ginto at pilak? Tura naman ang binata na labis na ikinabigla niya dahil may nakatago palang lumang palasyo sa malawak na isla ng silangan. Batid din ng binata na maraming nakaimbak na ginto sa kastilyo ng mga Amazona. Hindi naman pumayag ang babaeng general na makapasok ang binatang mga ngalakal sa tarangkahan ng kanilang kaharian dahil kalapastanganan ito sa kanila. Sinabi rin ni General Malaya na hahayaan niyang mabuhay ang binatang si Makisig kapalit ng isang kapirasong seda at isang butilyang pabango. Sige,
Bibigyan kita ng seda at pabango. Basta pahintulutan mo kung manatili ngayong gabi dito sa kagubatan. Malayo pa kasi ang nilakbay ko. Marating ko lang ang bahaging silangan. Pahihintulutan mo ba ako, mahal na Heneral? Pakiusap naman ng binata, kapalit ng kanyang kalakal. Pumapayag ako sa kahilingan mo. Basta manatili ka lang dito sa kagubatan at huwag na huwag mong tatangkain na pumasok sa aming tarangkahan dahil hindi ka na makakalabas pa ng buhay sa islang ito. Maliwanag ba? Pagsang-ayon naman ni Heneral Malaya bilang kasunduan. Pumayag naman ang babaeng Heneral sa kahilingan ni Makisig, kapalit ng pabango at seda. Ngunit binalaan ng binata na huwag susubukang tumungo sa kanilang tarangkahan dahil katumbas nun ay kamatayan, lalo na't may mga mandirigmang Amasunang nakabantay doon. Matapos ang kanilang kasunduan sa kanilang mga pabor, ay kinuha ng binata ang nabubukod tanging seda at pabango upang ibigay sa mayuming Heneral. Subalit hindi pumayag ang babaeng Heneral na lumapit sa kanyang binata dahil lason nga sa kanilang katauhan ang mga kalalakihan. Sinabihan ni Heneral Malaya si Makisig na ilapag lang sa lupa ang pabango at seda at siya na ang kukuha sa mga ito. Hindi na nangas ang binata na tumungo sa kastilyo para ibinta ang mga kalakal dahil binalaan na siya ni Heneral Malaya. Magiging mitsa ng kanyang kamatayan kung magpupumilit pa siya dahil alam niyang mga mandirigmang Amazona ang mga naninirahan sa malawak na isla. Batid din ng binata na namulat ang mayuming Heneral sa makalumang panahon dahil sa malong lang nakasuotan nito na ibinurda ng manumano ng isang artisan. Bukod pa roon, hindi rin alam ni Heneral Malaya ang tungkol sa mga pabango at seda. Nahalatang nabubuhay sila sa makalumang tradisyon at kultura. Hindi rin alam ng binata kung bakit galit ang mga Amazona sa kalalakihan at katumbas din ng kamatayan ang mga has na pumasok sa kanilang tarangkahan o teritoryo. At nang mailapag na ng binata ang isang dipa ng gintong seda at pabango sa lupa, ay muli niyang isinukbit sa magkabilang balikat ang tali ng kanyang kwadradong bag na yari sa manipis na tabla at naglakad papalayo sa ibang direksyon ng kagubatan. Marahan namang lumapit si Heneral Malaya sa kinasasadlakan ng pabango at seda na ibinigay sa kanya ni Makisig. Itinago niyang maliit na pabango sa kanyang dibdib na nababalutan ng malong at isinipit naman ng seda sa bahaging loob ng kanyang kasuotan malapit sa balakang para hindi makita ng mga mandirigmang Amazona na nagbabantay sa tarangkahan ng lumang palasyo. Naisipan na rin na bumalik ni Heneral Malaya sa lumang palasyo. Bit-bit ang isang tansong palayok na pinagsidla ng bunga ng tagpo na gagawin nilang alak para kay Emperatrice Amihan. Nais din niyang palihim na ipuslit sa loob ng kaharian ang bagong mamahaling bagay na ibinigay sa kanya ng binatang si Makisig. Balak sana niya itong ihandog sa reyna, ngunit nauhumaling siya sa magarang seda at halimuyak ng pabango na minsan lang niyang nasilayan at naamoy sa tanang buhay niya. Samantala, palingalinga naman si Makisig sa kaliwat kanan habang tinatahak ang masukal na kakahuyan sa ibang direksyon ng kagubatan upang maghanap na maaari niyang gawing pahingahan, sapagkat sa kagubatan muna siya magpapalipas ng gabi. Lilisanin din naman niya ang malawak na isla bago pumutok ang araw para tumungo sa ibang kapuluan ng bahaging silangan para ikalakal ang kanyang panindang pabango at seda. Nasipat ni Makisig ang isang puno ng matandang akasya at doon niya naisipang magpahinga sa lilim ng punong iyon dahil napagod siya sa mahabang paglalakbay sa silangang bahagi ng karagatan. Muling inilapag ng binata ang kwadradong bag at saglit na humiga sa lupa na nasasapin na ng mga nalagas na dahon ng akasya at isinandal ang ulo sa nakausling ugat. Saglit na nagmuni-muni ang binata at iniisip ang susunod niyang destinasyon na pupuntahan.
Saglit niyang ibinuklat ang mapa ng kapuluan na gawa sa tela at sinuri ang mga kapuluan sa bandang bahaging silangan. Nagtataka naman ang binata kung bakit wala sa mapa ang kanyang napuntahang isla ng mga Amazona. Hindi rin niya alam kung saan nagmumula ang mga mandirigmang Amazonang babaylan at kung sino si Emperatriz Amihan dahil hindi ito nailathala sa kanilang kasaysayan. Naisipan na rin na kumain ni Makisig ng kanyang baong kakanin na ibinalot sa daon ng saging na ginawa naman ng kanyang lolong antingero bago siya naglayag sa karagatan. Matapos kumain ni Makisig ay hindi na rin niya maiwasan na makatulog dahil sa labis na kapaguran. Sabayan pa ng malamig na simoy ng hangin na nagpapabigat sa talukap ng kanyang mga mata. Ngunit sa mahimbing na pagkakatulog ng binata ay nagising ang kanyang diwa sa malakas na presensya na nagmumula sa tabing dagat na kung saan nakadaong ang kanyang bangkang dimotor na tila may malakas na enerhiya na nagmumula sa mga nilalang na hindi pa niya matukoy. Marahan siyang tumayo at muling isinukbit ang kwadradong bag sa kanyang likod at matuling naglalakad palabas ng kagubatan. At nang makalabas si Makisig sa masukal na kakahuyan, ay bigla siyang napatigil sa kanyang paglalakad at nagtago sa isang puno dahil bumungad sa kanya ang isang malaking galyon. Mariin niyang pinagmamasdan ng malaking galyon at doon niya napagtanto na barko ito ng mga banyagang Europeo na halatang mga pirata at mananakop. Nakilatis din niya ang mga piratang ito dahil sa 3 poste na pinagsasabitan ng layag at bandila o mas kilala sa tawag na Jolly Roger. Bumababa sa galyon ang napakaraming grupo ng mga banyagang pirata na halos mahaba ang kanilang kulot na buhok at maraming nakasabit na armas sa kanilang katawan. Katulad na lamang ng mga makalumang baril at espada na halatang gawa ito sa makalumang dinastiya ng panahon. Para sila mga pirata sa panahon ng mga nagdaang siglo ng mga Grego at naglakbay sa kasalukuyang panahon dahil sa kakaiba nilang kasuotan, lalo na't may mga nakasabit sa kanilang mga bewang na sisidlan ng alak na gawa sa antigong tanso. Ngunit labis namang naguguluhan ang binata dahil hindi ordinaryong tao ang kanilang presensya. Bagkus enerhiya ito ng isang malakas na nilalang na hindi pa rin niya matukoy na tila nanggaling sila sa madilim na bahagi ng mundo. Gawa rin sa gintong metal ang mga ngipin ng banyagang pirata dahil malinaw itong nasisilayan ni Makisig. Matalas kasi ang paningin ng binata na katulad din sa mga mata ng agila. Dumating na rin sa punto na bumaba sa galyon ng kapitan ng mga pirata na agad namang natukoy ng binata dahil sa suot nitong sombrero na may nakaukit na bungo. Nakasisindak ang mukha ng kapitan dahil kawangis ito ng isang halimaw. Matatalim ang mga ngipin nito at nangingitim ang buong mata at may malaking tahi sa kaliwang pisngi. Nasa magkabilang gilid naman ng kapitan ang kanyang matataas na opisyal na kinabibilangan ng base kapitan, pirate hunter at arkeolohista. Iniangat ng kapitan ng mga pirata ang kanyang ulo at huminga ng malalim na nakatuon ang paningin sa malayong direksyon sa turi ng kastilyo. Nahalatang sasakupin nila at kakamkamin ang kayamanan ng mga Amazona. Hindi naman pinansin ng mga banyagang pirata ang nakadaong na bangka na pagmamay-ari ni Makisig dahil ang pakay ng mga ito ay tanging mga ginto lamang at mamahaling mga hiyas. Binibihag nila ang mga kababaihan na nauhuli nila sa bawat lugar na kanilang sinasakop at ikinukulong sa hawla sa loob ng kanilang malaking galyon upang gawing alipin at parausan. Nagsimula na rin kumilos ang mga pirata na pinangungunahan ng kanilang kapitan na tinatawag nila sa pangalang Kapitan Burgosa. Dahil sa malakas na aura na nagmumula sa mga pirata, ay itinago ni Makisig ang kanyang espiritual na lakas para hindi siya matuntun ng mga banyagang pirata dahil batid niyang mapanganib ang mga ito. Matuling naglakad ang binata pabalik sa puso ng kagubatan at nagbabaka sakaling muli niyang makita si General Malaya para maabisuhan ito
At kung mabigo man ang binata na makita ang babaeng general, ay maras niyang papasukin ang tarangkahan ng lumang kastilyo para ipaalam sa mga Amazona na may nakapasok ng mga pirata sa kanilang isla para sakupin sila. Lumipas ang ilang sandali ng kanyang paglalakad, ay malaya niyang narating ang bukana ng tarangkahan na kung saan nababakuran ito ng matataas na pader na gawa sa adubing lupa. Nakasarado rin ang malaking tarangkahan dahilan para akyatin niya ang pader. Dahil sa pangyayaring iyon, ay naisipan ni Makisig na umikot sa likurang bahagi ng mataas na bakod. Saglit niyang ikinubli ang kanyang kwadradong bag sa mataas na talahib at sa pilitan na inakyat ang mataas na pader. Hindi naman nahirapan akyatin ng binata ang mataas na bakod dahil dalubhasa siya sa pag-akyat ng matataas na pader o kahit sa matatayog ng mga puno, lalo na't nahubog ang kanyang katawan sa pisikal at espiritual na lakas, buhat nang ipinamana sa kanya ang mutya ng agila. Para rin siyang agila kung kumilos dahil napakagaan ng kanyang katawan na parang isang banoy o ibong maninilang.